Hi, good afternoon mga kapatid ko. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po kayong lahat ngayong hapon na to? Ngayong hapong ito, mai-share lang ako sa inyo ng Word of God. Gusto ko pong mag-share sa inyo ng Word of God. Para makatulong ako sa inyo sa anumang mga bagay-bagay na kailangan nating malaman. Kasi ang Word of God, nakakatulong po ito sa ating mga buhay. At kinakailangan talaga natin na may Word of God tayo. Kasi ito ang gagabay sa ating mga buhay. Gagabay sa tamang direksyon, sa tamang desisyon ng ating mga buhay. At ito ay mag-comfort din sa atin sa panahon na kita na nasa matinding pagsubok ng buhay at matinding problema sa buhay. Ito ang Word of God nga makatulong sa atin na maging gumaan ang ating pakiramdam, gumaan ang ating mga puso. Makatulong ang Word of God dahil iko-comfort po tayo ni God sa pamamagitan ng kanyang banal na aklat. Mga kapatid, alam kong may mga pangarap tayo sa buhay. May mga desire tayo sa buhay, lalong-lalo na sa ating pamilya, lalong-lalo na sa pagdating sa ating mga anak. May mga plano tayo, may mga desire tayo. Kailangan maabot ang ating mga pangarap na may future ang ating mga pamilya. At yan ay alam ng ating Panginoon. Hindi siya natutulog diyan, nakikita niya lahat kung ano ang nilalaman ng ating puso, kung ano ang pinapangarap natin, at nang yan ay alam niya, alam ng Diyos kung ano ang nasa mga puso natin, kung ano ang mga desire na gusto nating makamtan. At gusto din ng Diyos yan na may future tayo. At gusto din ng Diyos na may mga pangarap tayo sa buhay. Dahil hindi maganda kung wala naman tayo mga pangarap sa buhay. Gusto ng Diyos na uusad tayo. Gusto ng Diyos na uunlad tayo ang ating mga buhay. Nakikita yan sa Panginoon nating Diyos. Kasi mahal niya tayo. Gusto niyang umunlad tayo. Gusto niyang i-bless niya tayo. Pero may pamamaraan ang Diyos na gusto niyang sundin natin, na doon tayo sa pamamaraan niya na dapat doon tayo sumunod sa Kanya. Anong mga pamaraan kaya ito, mga kapatid? Gusto kasi ng Diyos na sumang-ayon tayo sa kalooban niya. Gusto ng Diyos na doon tayo sa kalooban niya, sumusunod tayo kung anuman ang kalooban ng Diyos para sa atin. Babasahin po natin dito sa Salmo chapter 37 verse 4. Bisaya po ito pero tatagalogin ko na lang po para maintindihan niyo po sa mga Tagalog. Sabi dito sa Word of God, Salmo 37 verse 4. Kailangan maging masaya tayo sa Panginoon. At yung lahat ng gusto ng ating mga puso ay ibibigay niya sang-ayon sa kalooban niya. O ayun lang pala, mga kapatid. Yun ang gusto ng ating Panginoon, na kailangan maging masaya tayo muna sa Kanya bago niya ibigay ang mga desires ng ating mga puso. Kailangan maging masaya tayo sa Panginoon. Maging masaya tayo sa Kanya before niya ibigay kung anumang gusto ng ating mga puso. Gusto ng Diyos, maging masaya tayo sa Kanya. Kung meron tayong pananampalataya sa Kanya, kailangan hindi lang pananampalataya basta-basta, kundi kailangan while nananampalataya tayo sa Kanya, kailangan masaya tayo. Masaya tayo sa ating relasyon sa ating Diyos. Kasi yan ang gusto ng ating Diyos. Pero kung hindi makita ng Diyos na masaya tayo sa Kanya, na walang kasiyahan sa ating puso, while may relasyon tayo sa Kanya, may pananampalataya tayo sa Kanya, pero hindi naman tayo masaya, paano ibigay ni God sa iyo ang mga pangarap mo, ang mga gusto mo? Hindi niya ibigay, mga kapatid.
pag malungkot ang inyong mga puso, pag hindi ka masaya, nananampalataya sa Kanya, kailangan hanapin mo ang kasiyahan diyan sa Panginoon. Yan ang gusto ni God na kailangang gawin natin. Gusto kasi ni God na para sa atin, while gumagawa tayo sa kalooban niya, sa mga bagay na kalooban niya, while ginagawa natin to, kailangan maging masaya tayo while ginagawa natin to, ang mga bagay na kalooban niya, ang mga bagay na para sa Kanya, na hindi tayo napilitan, na hindi tayo na para bang may nag-utos lang, kaya ginawa mo, kaya ginawa ko to kasi sabi niya, kasi sabi ng mama ko, kasi sabi ng isang tao, kasi ginawa ko to kasi ito daw dapat gawin. No, hindi yan. Hindi yan mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, kusa. Ang gusto ng Diyos, gagawin mo yan, magsimba ka, hanapin mo siya, hanapin mo ang presensya niya, mananampalataya sa Kanya na may kusa, na hindi pinipilit, na walang nagdiktar, walang nag-push sa'yo, kundi yung kusa mong ginagawa mo ayon sa kalooban mo, ayon sa puso mo, dahil ginagawa mo yun, dahil mahal mo ang Panginoon, ginagawa mo yun dahil nasa puso mo, masaya ang puso mo nga kailangan gawin ko to, kailangan sumamba ako, kailangan mananampalataya ako sa Kanya, kailangan gagawin ko kung anumang kalooban niya, kasi masaya ako, gusto ko to, dahil yun ang gusto ng Diyos, dahil gusto ko nga ang Diyos ay maging kalugod-lugod sa buhay ko, nga siya din ay masaya din siya para sa akin, na while minamasdan ako ng Panginoon, masaya din siya nagmamasid sa akin. O ayan ang gusto ng Panginoon mga kapatid, yung kusa, yung masaya ka, may galak. Amen? May galak sa iyong puso. Pag yan ang nasa puso mo, na masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka, nananampalataya sa Kanya, masaya ka sa Kanyang relasyon, kung anumang relasyon na meron ka dyan kay God, na masaya ka dyan, excited ka dyan, may excitement dyan, kahit maraming pagsubok, kahit maraming mga difficulties sa buhay mo, pero patuloy ka pa rin masaya sa piling ni God. Yan ang gusto ni God, na kailangan na may relasyon tayo, may pananampalataya tayo sa Kanya, kailangan masaya tayo. Kahit anumang mangyari sa ating buhay, kailangan masaya tayo at may trust tayo sa Kanya. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kasi pag may trust tayo, may kasiyahan sa ating puso. Pag may kasiyahan sa ating puso, may trust tayo. O pag may trust tayo, may kasiyahan sa ating puso, automatically may love sa ating puso, may love tayo kay God, mahal natin ang ating Diyos. Kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi tayo ang unang nagmahal sa Panginoon mga kapatid, kundi siya. Siya ang unang nagmahal sa atin. O yan lang pala mga kapatid, ang gusto ng ating Diyos, na kailangan sa ating pagsunod sa Kanya, sa ating pananampalataya, sa ating mga dasal, sa ating mga anumang ginagawa natin para sa Kanya, kailangan hindi sa pilitan, kundi masaya tayo nga ginagawa natin na sumunod sa kalooban niya. Yan mga kapatid, pag may kasiyahan ka sa Kanya, sumunod ka sa Panginoon, every Sunday, doon ka sa church, masaya ka, every Sunday, masaya ka, magsimba, masaya ka, mag-worship sa Kanya, at nakikita yan ng Panginoon. Hindi natin siya itatago kung anumang feeling natin, hindi tayo maging picky sa Kanya, na pakitang tao tayo na, wow, masaya ako sa iyo Lord, masaya ako. No, hindi. Hindi mga kapatid, kitang-kita yan ng Panginoon kung ano man ang nasa puso natin. O ayan mga kapatid, ito po ang Word of God ngayong hapon na to. Kailangan
na maging masaya tayo dyan sa Panginoon. Kung wala ka ng kasiyahan dyan sa Panginoon, hanapin mo. Hanapin mo ang presensya niya. Hanapin mo si God. Mag-pray ka, magdasal ka, lumuhod ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto kong maging masaya. Lord, gusto kong maging masaya sa iyo. Gusto ko na mananampalataya sa iyo na maging masaya, na walang bigat, na nararamdaman, na gusto ko masaya ako kahit maraming mga problema, pagsubok sa buhay. Gusto ko mananatiling masaya ako sa piling mo. Yan ang desire natin mga kapatid. Tutulungan tayo ng Diyos. I-change niya ang heart. Kung anong meron tayo ngayon, kung malungkot ka, i-change niya yun. Gawin niyang masiyahin ang ating mga puso. Ayun lang po guys. Sa lahat nating mga desire, kailangan unahin natin ang will ni God. Ang gusto lang ni God, maging masaya tayo sa Kanya, na hindi sa pilitan tayong sumunod sa Kanya, kundi maging masaya tayo. Dahil kung makita ng Diyos na maging masaya tayo, masaya ang ating mga puso para sa Kanya, lahat ng desire, lahat ng mga pangarap sa ating buhay, kung yan ay will ni God, ibibigay niya talaga yan sa iyo. Hindi siya magdadalawang isip na ibigay sa iyo lahat ng kailangan mo, kung anumang sitwasyon mo ngayon, kung anumang pangangailangan mo sa buhay, ibibigay niya lahat yon kung ayon sa kalooban niya. Doon lang tayo mga kapatid. Pag hindi naman niya ibigay kung anuman ang gusto natin, hindi lang tayo mga kapatid, hindi tayo magalit sa Kanya, hindi tayo mag-question. Tanggapin na lang natin mga kapatid, pag hindi will ni God ang pinapangarap natin, tanggapin na lang natin mga kapatid at pasasalamatan siya, dahil may ibang gusto ang Diyos para sa iyo, na mas the best pa na mga bagay sa gusto mo. Siya naman kasi ang nakakaalam sa lahat. May ibang gawin ang Diyos, may ibang ibigay ang Diyos para sa iyo na mas higit pa, mas the best pa sa mga pangarap mo. Ayan mga kapatid ko, at sana ngayong hapong ito nagabayan kayo sa Word of God ng ating Panginoon, at gumaan ang ating pakiramdam, na huwag tayong mawala ng pag-asa. Si Jesus ay palagi natin kasama. Yan lang po guys, salamat. At dito na lang po ako magtatapos. Salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Bye.